ngayon, makakausap po natin live dito sa ating studio ang Man of the Hour dahil inaabangang masusi ngayon ang kanyang magiging pasya, si Senador Coco Pimentel. Magandang gabi, Senador Pimentel. Magandang gabi, Jessica, at sa lahat po ng nanonood. Okay, nakapagpasya na ho ba kayo? Ilang percent na ba? Or have you reached yung tinatawag nilang point of no return sa una? Actually, hindi pa ako ready ihayag yung aking desisyon. Kasi nung Lunes pa lang naman officially natanggap sa una si Zubiri as a nominee for senator. Yun yung aking pinipigilan. Kaya, nag-verbal objection ako, nag-written objection ako, nangyari na nung Lunes. So, anyway, 2 araw pa lang ang nakalipas. Ang sabi ko na lang, allow me to consult with my party mates, yung aking mga supporters and leaders, at saka kasi noong 2007, Jessica, 11 million din yung bumoto sa akin more or less nandun. So, I'll find a way na kumuha rin ng feedback sa kanila using the internet, the social media, kung ano bang dapat kong gawin. Kasi in conscience talaga, kasi kung ako lang talaga, in conscience, hindi pa rin nagbabago yung sinasabi sa akin ng konsyensya ko na you cannot run with Mig Zubiri under the same senatorial slate. Oh, so mukhang mahapdi pa yung puso niyo. Pero it's nothing personal, Jessica, no? Yes. When I see him, forgiven ko na si Migs. When I see him, I greet him. Kinakamayan ko yan, nalapit ako, kinakausap ko. Nung birthday niya, grinit ko pa yan. Yun nga, sabi niya. Pero nagreklamo pa rin siya sa greeting ko, linagyan pa niya ng kulay. Napatawad ko na po, pero ang tanong ko, bakit ako kailangan sumang-ayon sa political strategy niya? Because this might be part of his political strategy na sumali siya sa ticket kung nasaan ako. Kasi tandaan natin, Jessica, nauna ako sa una. I was there first, no? Yes. Then sumali siya. Siguro, to silence, because I am the authority sa issue ng Dayaan sa 2007. Hinandle ko yung sarili kong kaso, alam ko yung mga detalye dyan. If we are together in a ticket, then his credibility rises. Kasi now, silent ngayon ako. My issue is silence. No? So nakakasakay siya ngayon sa akin. So, this may be part of his political strategy. Ngayon, galit siya na ayaw kong sumayaw sa musika niya. Is that my fault? Na ayaw kong sumangayon sa kanyang political strategy. Okay, pero ang dami ng pumapagitna sa inyo, no less than your ninong, the former President Erap Estrada, no? Parang he's already tried to play his cards with you. Tama naman po yun. Kasi nga, 3 yung members ng una policy-making body, yung executive committee namin. Si Vice President Binay, former President Erap, and Senate President Enrile. So, tama naman yun that they exert their influence and their power to try to reconcile us. Pero, kung hindi talaga kaya, bakit pipilitin? So, ganun din naman ang attitude nila. Sabi nila, ang bola daw nasa akin na. So, ganun na rin yung attitude na kung hindi talaga kakayanin, bakit natin pipilitin? Okay, mukhang sa tema po ng pananalita nyo, bukas kayo sa lahat ng possibilities. Pati na yung nililigawan daw kayo ngayon ng Liberal Party. Pero sabi ko, saka na muna yan kasi medyo meron kaming MU MU pa kami ng PDP Laban and PMP. Actually, we signed a coalition agreement. Everything was fine until nung dumating na nga si Zubiri after the signing na yun. Dumating siya, nagpa-member siya ng PMP at sa tingin ko, ino-nominate siya as a senatorial candidate. Kaya po ako nag-object. Nung Monday, na-desisyonan na po nila. So from MU, it's complicated na ngayon? Actually, it's complicated. So paano ho yun? Nasa limbo ba kayo ngayon? 50-50 ba? Just give us an idea where you are. No, kasi if I were to decide this by myself, wala na pa talaga ako maisip na solusyon So I need to consult. Malay mo may brilliant idea pa dyan somewhere on how to resolve this. Kasi sa akin, sabi ko hindi ko kakayanin So sabi ko kahit magkunwari ako ngayon na okay sa akin, pagdating ng February 2013,
pag nangangampanya ka na, makakasalita ka ngayon dyan na masasaktan ngayon yung isa, magre-reklamo ngayon siya na, uy, inatake ako ni Coco, magre-reklamo ngayon siya sa hierarchy ng una, gulo na naman. So, mabuti. But in the meantime, it's not helping that even your father nagsalita na ngayon. At sabi niya, pera-pera lang daw, kaya sinama si Zubiri sa lineup ng una. Eh kahit pwede pang maayos, mukhang lumalayo dun sa punto na pwede pang maayos. Tama ba? Yun na nga, ayoko na nga sanang palakihin yung issue, yung bakbakan dyan. Sana i-contain na lang namin. Ang issue talaga is, my conscience, my principles tell me that I cannot run in the same senatorial ticket with Mig Zubiri. Yun lang po, that is the issue. Eh ngayon, medyo lumalaki na. Kaya balik lang po dapat ng balik yung una. If we want to solve this, wag po kaming malihis. Balik lang po kami dun sa issue na yon. Okay, pero sinasabi rin naman ni Pangulong Estrada, dating Pangulong Estrada, na pinaimbestigahan na raw niya yung cheating noong 2007 elections at nakita raw niya na hindi naman daw kasali si Mig Zubiri. And in fact, wala si Mig Zubiri dun sa mga respondent o yung mga kinasuhan ng cheating noong 2007. So, he's innocent until proven guilty daw. Maganda yung saying na yun. Pero actually, maraming involved sa dayaan noong 2007 na hindi pa nakakasuhan. Okay. So wag natin sabihin na just because walang kaso o hindi nakakulong ay hindi na involved. Yung mga municipal election officers pala sa bawat bayan, involved yung mga yun eh. So anyway, ang gusto ko lang sabihin, wag po tayong masyadong magmadali doon sa pag-file ng kaso kasi hindi pa naman prescribed yung krimen na nagawa. So may panahon pa na filean yung dapat filean. Okay. What will it entail para bumalik kayo sa una? O hindi kayo aalis sa una? If my conscience can now accept the situation, the arrangement. So sa ngayon, wala eh. I mean, walang nagbago. Sa ngayon nga, actually, lumala. Kasi yung senaryo na ayoko mangyari, kaya nga ako nag-object, nangyari nung Lunes. Okay. Pardon me for asking this, pero di ba ang politika, ano yan eh, addition, multiplication, never subtraction. At yung mga magkakaaway sa politika, bukas nagkakamayan, nagyayakapan. Pero actually, ito kakaiba, mukhang ayaw nyong nakipagbati na kayo, pero hindi nyo makalimutan. You were able to forgive but not forget. Tama ba? Delikado din kasi kung sabihin natin kalimutan ng lahat. Then therefore, wala tayong natutunan sa experience. So, mali din po yung saying na kalimutan ng lahat. Forgive, pero wag natin kalimutan lahat. And then, let's learn our lessons. And then, syempre, kung meron kang advocacy, wag mong sirain yung advocacy mo by being inconsistent. If I run with the biggest beneficiary of the fraud in 2007, I am being inconsistent. Okay. Ngayon, balikan ko yung politics is addition. Yes. As a mathematician, alam nyo, if you add a negative number, that is actually subtraction. kaya mag-ingat din po tayo. Even though politics is addition, let us not add a negative number. Pag positive plus negative, negative. That is actually subtraction. Pero pag negative and negative, positive yun. Sa multiplication. Mahina ako dyan sa math na yan. Okay, on other issues, yung Supreme Court today said that they will still use yung PCOS machines, no? Gaya ng gusto ng COMELEC. Anong reaction nyo dyan? Well, that is good news for the COMELEC kasi ang COMELEC nagrereklamo sa lack of time, baka daw bumalik sa manual. So, automated na tayo. Okay, okay naman ang automated, gusto natin. Pero, yung specific Smartmatic PCOS machine, yun ang gusto nating imbestigahan kung talaga bang fraud-free yun. That's why, nung nalaman ko na binigyan na ng COMELEC ng go signal, ng Supreme Court ng go signal ang COMELEC, sabi ko na, okay, I'm the chairman ng Senate Committee on Electoral Reforms. Tama-tama kasi nadaya kayo. Yes, magpapatawag ako ng hearing for Smartmatic now to demonstrate, to conduct a demo on their supposed to be improved. Improved daw yan Smartmatic PCOS. Okay, pero ang tanong ko naman dyan, Senator Pimentel, no, ang tagal-tagal nang tapos yung 2010 elections. Bakit kung kailan mag-election na next year, saka pa lang natin iimbestigahan? Didn't we have enough time to na dapat nagawa natin yan? Actually, matagal na yung investigation. Yung COMELEC ang nag-start, and then tuloy-tuloy ang lower house, and then ang Senate, tuloy-tuloy. Pero ang challenge ko actually dun sa mga nag-o-object,
wala ba tayong konkretong ebidensya na hindi marunong magbilang yung makina? Yun ang aking, yun ang aking hinahanap. Kasi pagdating sa vote buying, yung padded yung voters list, hindi na po yan kasalanan nung makina. Yes. Yes. Pero fraud yan, election fraud yan, pero ibang klaseng fraud yan. Ang gusto ko malaman ngayon, yung makina ba ay marunong at tama magbilang. So I challenge all of the At dapat madaling nagawa yan dahil kukunin mo lang yung memory card o yung software sa loob ng computer. Actually, under the law, dapat nga dinoble check yan yung sa tinawag nilang random manual audit. Mamimili ng presinto, magbibilang ng manual sa balota at i-compare sa automated result. Ang nangyari, even yung random manual audit, hindi po maganda ang pagka-carry out. So, yung resulta nun ay nabaliwala po as an auditing or counter-checking mechanism. Okay. After the impeachment trial ni Chief Justice Corona, tinatanong ko yung mga nakakausap kong politiko. I hope you will not be offended, no? Sige po. If I ask you, yun hubang inyong SALN, Senator Pimentel, was that declared truthfully and completely? Of course. Andun na lahat. Okay, yung waiver po, na may campaign ngayon na sana pumirma rin ang waiver lahat ng government officials katulad ng ginawa ni Chief Justice Corona. Ano pong reaction nyo dyan? Parang nung Thursday yata, pumunta yung mga members of the media sa office ko precisely to challenge me to sign the waiver. And sinabi ko, I will sign it. But pinapadraft ko pa nung Thursday and I have not been back to the office. So bukas, I'll do it. Okay, so when do we expect na i-announce nyo ang inyong pasya? Kung dito babalik ba kayo una, o you will stick to una o you will go with the Liberal Party na panayang ligaw sa inyo? Anong mangyayari sa PDP Laban? Si Binay, who was with PDP Laban, is with una, no? So paano yung inyong partido? Ito, Jessica, whatever happens, hindi ko po iiwanan yung partido ko na PDP Laban. Yes. Diyan na po na ako nag-invest ng pawis at dugo sa PDP Laban. At gusto ko kahit mag-end na yung political career ko, isang party lang yung nasalihan ko, yung PDP Laban. So whatever happens, I will stick it out with my party. Ngayon, I'm giving myself siguro naman mga 2 weeks to conduct my consultation. I need to reach out dun sa 11 million na bumoto sa akin. Maraming salamat, Senador Coco Pimentel. Salamat Magandang din po. gabi po sa inyo.